Tapos na ang matagal na paghihintay ng mga Pinoy boxing fans. Dahil may isang Pilipinong mandirigma ang nakatakdang lumaban para sa IBF World Championship. At kung magtatagumpay siya, maaring siya na ang susunod na malaking pangalan na magbibigay ng karangalan sa Pilipinas sa mundo ng boxing. What a left hook! Ang angas ng Cebu! Another knockdown here! Mula sa matapang na lupain ng Mindanao, isang tahimik na killer ang unti-unting lumalapit sa trono. Si Miel Fajardo, mas kilala bilang Silent Assassin. Hindi siya maingay, hindi mahilig magyabang. Pero kapag tumunog na ang bell, ang katahimikan niya ay napapalitan ng matinding panganib. Dala niya ang record na 14 na panalo. 12 rito ay tinapos niya sa knockout. Hindi lamang ito magandang record. Isa itong babala para sa buong dibisyon. That's it! Miel At pinatunayan ni Fajardo ang kanyang bangis nang harapin niya ang Argentinian knockout artist na si Tobias Jeremias Reyes. Isang mandirigmang may 18 panalo at 16 na knockout. There's nothing you can tell me. Yeah, we had jobs. Be wealthy. Yeah, I did coop at the lot. Told him for 12. Noong April 11, 2026, nagtapat sila sa isang IBF title eliminator. Marami ang naghanda para sa isang matinding digmaan. Pero hindi ito naging digmaan. Isa itong pagwasak. Sa unang round pa lamang, 4 na beses pinabagsak ni Fajardo ang mabagsik na Argentinian. Isang nakagigimbal na performance na hindi kayang baliwalain ng mundo ng boxing. At sa gabing iyon, bumukas ang pintuan patungo sa World Championship. Yan ang puwersa. Tataglay. Ngunit sa kabilang panig ng pintuang iyon, naghihintay ang isang tunay na halimaw. Ang IBF World Champion mula Japan, si Masamichi Yabuki, may 19 na panalo. 18 rito ay knockout. Isang veteranong ilang beses nang dumaan sa mabibigat na digmaan sa ibabaw ng ring. Isang kampiyong mahirap pabagsakin at mas mahirap tapusin. Galing siya sa matagumpay na depensa laban kay Felix Alvarado at dala rin niya ang 6 na sunod-sunod na knockout victories. Kaya sa unang tingin, malinaw kung sino ang paborito. Mas veterano si Yabuki, mas subok sa world-class competition at kampiyon pa sa sarili niyang teritoryo. Dahil dito, marami ang nagsasabing dehado ang ating kababayang si Fajardo. Pero kapag underdog ang Silent Assassin, doon siya lalong nagiging mapanganib. A huge KO! Or the speed of Gabolillas. At para makita kung gaano siya kabagsik kapag walang naniniwala sa kanya, balikan natin ang laban na nagpayanig sa Argentina. He shifts it on the left hand. Big left hand again. Harry touches. Down with the top. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Ang kalaban niya noon ay ang undefeated prospect na si Agustin Mauro Gauto. Ang batang ipinagmamalaki ni Bob Arum at suportado ng kampo ni Marcos Maidana. Dala ni Gauto ang malinis na record na 17 panalo. 13 rito ay knockout at wala pang talo. Tinitingnan siya bilang future world champion, isang rising star na tila inihahanda para sa mas malaking entablado. Samantalang si Fajardo, sa mata ng marami, isa lamang siyang stepping stone. Isang kalabang kailangang lampasan para magpatuloy ang pag-angat ni Gauto. Pero pagdating sa loob ng ring, walang halaga ang kasikatan, walang saysay ang hype, at walang record ang makapagliligtas sa iyo kapag tinamaan ka ng malinis. Give it a second. Shot. Oh, beautiful left hand there. Sa unang round, walang mahabang pakiramdaman. Agad sumiklab ang palitan ng mabibigat na suntok. Parehong agresibo, parehong ayaw umatras. Nice work, isn't it? It's sort of feint with the eyes running to the belly. Right, yeah, nice jab to the head. Shot there. Took it in as well with the second attack. I think he might feel he's hurt him with one of those
Hand there, left hook. Nod of the head there from Gauto. They both land at the same time. He's having a good opening round here. It's the Pinot fighter. It's already turning into a good fight. Right hand there from Gauto. Better from Goldie, he's got his hand hook. Good body shot himself there, Goldie, the left hook. Solid jab in there from Goldie. He's been a bit Well, do you think he got through solidly with one of those body shots? yes, and particularly the second one for me. Just gone into a shot. Hanggang sa biglang kumawala ang isang matalim na kaliwa mula sa Pilipino. Tumama ito ng malinis at bumagsak si Gauto. Nakabangon ang Argentinian pero nagbago na ang kanyang mga mata. Naroon na ang pag-aalinlangan. Naroon na ang takot. Look at the replay. I don't think he will be. He doubled the left hook, lovely, didn't he, for Hal? Naamoy ni Fajardo na sugatan ang kanyang kalaban. Kaya muli siyang umatake. At makalipas lamang ang ilang sandali, muling bumagsak si Gauto. Naligtas siya ng kampana. Gonna put all this. Pero pansamantalang kaligtasan lamang yon. Dahil pagsapit ng ikalawang round, naghihintay na ang katapusan. Sinubukan pang makabawi ni Gauto. Pero nanatiling kalmado si Fajardo. Hindi nagmadali, hindi nagpadala sa emosyon. Tahimik lamang siyang naghintay sa tamang pagkakataon. Good fight back there for Gauto. Left hook. This could be a problem. Good upper body move. Gauto hit by left hand, but he's trailing here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts. At nang makita niya ang butas, pinakawalan niya ang sunod-sunod na kaliwa. Walang pahinga, walang atrasan. Bumagsak na naman si Gauto. Pinilit nitong tumayo, pero wala na ang balanse. Wala na ang depensa. At higit sa lahat, wala na siyang sagot sa bawat pag-atake ng Pilipino. He's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? The referee's given him extra time there. He missed the knock, but he's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Aldo just looking for that left hook every single time he can throw. Put down. Aldo just looking for that left hook every single time he can throw it. He is throwing it, dipping low at the waist there. Touches down with the glove again, and the ref can see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this one. It's tremendous action, it really is. It is. It's superb. 1 minute 40. Remaining in round 2. Oh, it's shots. Oh. Another big left hand, and he's Mula sa malakidlat sa bilis na pinakawalan ni Fajardo, bagsak ulit si Gauto ngunit nagawa pa nitong tumayo at talagang nagpakita ng tapang ngunit hindi na siya papakawalan pa ng dehadong Pinoy. really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think Isang huling pagsalakay, isang huling pagbagsak at doon na sumingit ang referee. Hindi na para magbilang kundi para iligtas si Gauto sa mas mabigat na kapahamakan. Technical knockout. Panalo si Miel Fajardo. Sa gabing iyon, gumuho ang planong ginawa para sa undefeated Argentinian prospect. Natahimik ang kanyang mga taga-suporta at maging si Babarum na pilitang umalis ng walang selebrasyon. Sa inyong palagay mag-world champion kaya itong si Fajardo, ibahagi sa baba ang inyong opinyon at isama na rin ang inyong lugar para alam natin saan umabot ang suporta ng mga Pinoy sa laban ni Fajardo kontra Yabuki para sa IBF Championship. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.